Isang magandang umaga po sa atin lahat. Happy Lord's Day po sa on-site, ganun din po sa online. Nawa po ang bawat isa ay handang makinig sa salita ng Diyos sa araw-araw po. Inananyayahan ko pong lahat na magsitayo at buksan ang ating mga Biblia sa Old Testament, sa Genesis chapter 17, verse 9 to 12. Genesis 17, verse 9 to 12. At kung nahanap na po natin, sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong bini, pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan. Ang tipan natin at ang iyong bini. Pagkamatay mo, ang bawat lalaki sa iyo ay tutuliin. Iyong tutuliin ang balat ng iyong masilang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking gulang na walang araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay o ang binili ng salapi sa sino mang taga ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Pagpalain ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Nawa po ay ang iyong salita ay tumimo po sa bawat isa sa aming mga puso. Gawin mo po kami, Panginoon, na palaging sabik, palaging uhaw sa iyong mga salita. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay iyong hipuin, na kami ay lalo pang patatagin, lalong pang ilapit sa iyong mga bisig. Salamat, Panginoon, na andyan ka palagi sa mga panahon na kami ay nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Ipinapahiwatig mo palagi, Panginoon, ang iyong salita, na ang iyong pangako, ang buhay na walang hanggan. Yan ang aming panalangin sa mataas na pangalan mo, Jesus. Amen. At buksan ulit natin ang ating bagong tipan o New Testament sa Colosas 2, verse 11 to 15. Kung nahanap niyo po, sabay-sabay po natin basahin ulit. Colosas 2, verse 11 to 15. Ngayon po, kung nahanap na mga kapatid, sabay-sabay po natin basahin. Sa Kanya ay tinuli rin ako ng patutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman ng pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayo kasama ninyo sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at ngayoy mga patay at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtuli ng inyong laman at Kanyang binuhay kayong kasama niya nang pinatawan niya sa inyong lahat ang mga kasalanan. Na pinawi ng sulat kamay na laban sa atin na sa mga tinuturing na salungat sa atin at ito'y Kanyang inalis at pinangako sa krus. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga makapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Pagpalain ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay dumako na po sa pag-awit ng mga himno.
Sige po. Ang una po natin kakantahin ngayon ay There is One Gospel. Let's sing. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. Let's sing verse 2. And There is one gospel to which I cling, all else I count as loss. For there were justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring, no more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Let's sing verse 3. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Sunod po natin kakantahin ay Speak, O Lord. Let's sing.
us, Lord, full obedience, holy reverence, through humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the height of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Maaari na po tayong umupo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay lumapit at maghandog sa ating Diyos ayon sa pagpapalang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Naway mapuno po tayo ng kagalakan na ibigay ang ating pagpapasalamat. So meron po tayong box dyan sa likod at pwede nyo pong ilagay dyan ang inyong mga handog. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng pagpapala. Tunay na ang pagpapalang espiritual ang aming tunay na kailangan. At sa iyong awa at iyong habag ay pinagkaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus. At sa mga patuloy na paggabay at patuloy na pag-sustain mo sa amin, ito po ang aming mga handog. Pinapasalamat namin dahil sa lahat ng iyong pagpapala sa amin. Ikaw po ang mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng ito at patuloy na ito ay magamit upang patatagin at matulungan ang mga kapatid na nangangailangan. O Diyos, kami po ay lumalapit patuloy sa iyo sa pakikinig at pangangaral ng iyong salita. Maraming salamat at aming idinadalangin gaya ng aming inawit kanina na ikaw po ay mangusap sa amin ng iyong salita ay maging malinaw sa pamagitan ng banal na Espiritu, na kami po ay turuan mo ng pagsunod sa iyong kalooban, malalim at lubos na paggalang at panginginig sa iyong harapan, na sa pakikinig ng iyong salita, ito ay aming tatanggapin na may kababaang loob, at naway ito ay makita at ma-reflect sa aming mga buhay bilang iyong mga hinirang, bilang iyong mga anak, ay maimpamuhay namin ito bilang kabilang sa kaharian ng liwanag. O Diyos, bilang pinagkalooban mo ng ministeryong ito, gabayan mo po ako, O Diyos, at sa bawat salita na aking sasabihin, naway ang banal na Espiritu ang magbigay ng bawat pananalita, at ito ay may otoridad na nagmumula lamang sa iyo. Patuloy mo pong linangin ang iyong iglesia dito sa Kabkaben sa pamagitan ng iyong salita. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos at walang katulad. Ikaw lamang at wala nang iba.
Sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesus, pinupuri ka namin. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa mga Gawa, chapter 15, at ating babasahin mula po sa verses 1 hanggang 35. Mga Gawa, chapter 15, verses 1 to 35. Mga Gawa, chapter 15, verses 1 to 5. Ito po ang salita ng ating Panginoon. May ilang tao ang dumating mula sa Judea, nagtuturo sa mga kapatid. Maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda. Kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong loob ng mga hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda at iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. Subalit, ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseo ay tumuyo at nagsabi, kailangang sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad na nangyari sa atin. At tayo'y hindi niya itinanggi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo sa maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na tulad naman nila. Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinasalaysay ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamagitan nila sa gitna ng mga hentil. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipaniliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hentil. Unang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito, at ito'y aking itatayo, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon, at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalahin ng mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Sapagat mula sa mga unang salinlahi, si Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga.
Nang magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isinugo sa Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid at isinulat sa pamagitan ng kamay nila. Ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Yamang aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip, gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin, ay may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo, na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamagitan ng salita ng bibig. Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kanilang kailangan. Na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam. Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia, nang matipon na nila ang kapulungan ay kanilang ibinigay ang sulat. Nang ito'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Sina Judas at Silas na mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkatapos na sila ay manatili roon ng ilang panahon, sila ay payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Ngunit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia na itinuturo at ipinapangaral ang salita ng Panginoon, kasama rin ang marami pang iba. Ito po ang salita ng ating Panginoon na hindi nagbabago. At ito ang salita na inihayag sa atin upang tating makilala ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. So sino po dito yung mahilig na makinig, manood ng mga debate? No? So, siguro iilan sa atin, lalo na sa mga medyo bata-bata pa at nakakagamit na kanilang mga mobile phones, I believe kayo po ay nag-subscribe or nag-join sa mga groups, no? Yung tinatawag na Calvinism and Arminianism. Familiar po ba kayo doon? Okay, so kung hindi nyo po napapansin dati, ganun na lamang po ang ating, kumbaga, pakikipag-baka or pakikipag-diskusyon sa mga kapatid natin na mga Armenians. Ito po ay isang pagpapakita na meron pong mga doktrina sa salita ng Diyos na medyo hindi po, mayroong pagka hindi sang-ayon ang mga mananampalataya. Pero by God's grace ay natutunan natin na meron pong mga doktrina na maling nauunawaan ng ating mga kapatid. Isa na po dyan, babanggitin ko lang po para maging malinaw sa inyo. Kung marinig nyo po, meron pong mga Pentecostal, Methodist, Armenians, or mga born-again Christians. Well, I would say na mali po, may mga pagkakamali po sila sa pag-unawa, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, pero hindi po ibig sabihin nun na hindi po sila pwedeng maligtas. Okay? Meron po tinatawag na doctrinal error, meron din po tinatawag na doctrinal heresy. Pag sinabi nating error, mali lang. Pero heretical or heresy, yun po ay maling katuruan. Magkaiba po yung nagkamali sa mali talaga. So, nararapat lang na huwag po natin agad i-judge kung meron man po tayong mga kapatid. Tatawagin ko po silang kapatid. Kung sila po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, so hindi po
imposible na sila iligtas ng ating Diyos. So, yes, naunawaan natin na may pagkakamali sa kanila, pero kailangan lang natin ipakita ang mapagkumbaba at pasensyosong pakikipagdiskusyon sa kanila. Pero ang atin pong nabasa kanina ay kung mapapansin nyo po, ito po ay isang pagdidiskusyon na nangyari po sa Jerusalem. Dahil meron pong, hindi naman, nakita nyo kanina, parang may debating nangyari. 'Di ba? So dahil po meron pong doctrinal heresy ang nangyari. So ito pong issue dito ay hindi po lamang basta-basta error lang or nagkamali, but ito po isang doctrinal heresy. Now, bakit po siya tinatawag na heresy? No? Ang isang katuruan ay isa pong heresy or maling katuruan kung binabaluktot lalong-lalo na ang ebanghelyo, ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon, at naway ang Panginoon ay gabayan tayo sa pag-unawa nito. Now let's look on the Word of God, verse 1. Sabi po dito, may ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo. Sinabi po dyan, mula sa Judea. Now I want you to hold your Bible sa Galatians. Okay? Hawakan niyo po yung mga gawa at Galatians dahil magja-jump po tayo. Okay? Kung titingnan nyo po sa Galatians chapter 2, verse 4, ay inilarawan ni Pablo kung sino or anong klaseng mga tao na binanggit dito sa verse 1, mga taong mula sa Judea. At sinabi ni Pablo sa Galatians 2 verse 4, sino sila? Subalit, dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipihin. So, ibig sabihin, yung mga tao po na binanggit sa verse 1 na mula sa Judea ay mga huwad na mga kapatid, mga hindi mananampalataya. Okay? Now, kung magja-jump po tayo sa verse 5, tingnan niyo po yung verse 5 balik po tayo sa mga gawa chapter 15. Kung babalik kayo sa verse 5, may pangalawang grupo ang binanggit dito. At sinabi sa verse 5, subalit, ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Pariseyo ay tumayo at nagsabi. Now, ito po ay sinasabi, mula sa sekta ng mga Pariseyo. No, mga kapatid, malinaw na sinabi ni Lucas dito na sila ay mananampalataya. So we have two groups, mga huwad at mga mananampalataya. Pero sila ay nagmula sa sekta ng mga Fariseo, gaya naman ni Pablo. Si Pablo po ay mula po sa sekta ng Fariseo din, di po ba? Now, tingnan natin kung ano yung katuruan na sinusulong at tinuturo nila. Balik tayo sa verse 1. Yung mga huwad na kapatid, anong tinuturo? Maliban na kayo'y tuliin, ayon sa kaugalan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Now, ito namang sa verse 5, mga mananampalataya, pero sila ay may background ng kautusan dahil nga sila ay Pariseo. Ano naman yung tinuturo nila? Kailangan sila'y tuliin at, merong dinagdag, at utusang sundin ang kautusan. So ito po yung issue dito ngayon. Ang tanong, ang issue dito is kailangang tuliin upang maligtas. And dinagdag pa ng mga mananampalataya na mula sa sekta ng Pariseo, kailangan sila'y tuliin at sundin ang kautusan ni Moises. No? So may tanong sa atin ngayon, kailangan bang sundin or kailangan bang tuliin tayo upang tayo ay maligtas? Or bilang Kristiyano, kailangan ba nating sundin ang kautusan ni Moises? No? Ngayon, at the present time, kailangan ba nating sundin ang kautusan ni Moises? No, bago natin yan sagutin, meron lang po akong important note na sasabihin sa inyo. Ito po ang pinakaunang doctrinal debate na nangyari sa kasaysayan ng iglesia.
This is the very first doctrinal debate na nangyari. And in the history, mamaya babanggitin ko po yung iba't iba pang mga doctrinal debate na nangyari na napakahalaga para sa ating pagkakaunawa ng Ebanghelyo. Okay? Yung Ebanghelyo na pinangahawakan natin ay masasabi nating tested and proven na po yan. Okay? And important note din na itong doctrinal debate na nangyari dito or council na nangyari ay pagpapatunay na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng biyaya. Although hanggang ngayon po, may mga tao, may mga grupo na kini-question ang kaligtasan sa pamagitan ng biyaya lamang. Pero dito natin makikita na at the very beginning, ito po ay napag-usapan na at ito ay napatunayan na. Okay? And one more thing, dahil po dito sa pangyayari na binasa natin, ay napigilan po ang pagkakaroon ng dibisyon ng mga mananampalataya. Kasi kung hindi po ito nangyari, maaaring merong tinatawag na Jewish Christians at Gentiles Christian. No? Pero dahil po dito ay nagkaroon po, napigilan ang pagkakahati. Kaya kung titingnan nyo po yung Galatians chapter 3, verse 28, ano pong sinabi ni Pablo dito? Sa Galatians chapter 3, verse 28, sabi niya, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Kasi alam niyo po ba, ito po yung skema ng kalaban na gusto niyang laging gawin para sa mga mananampalataya na mag-create po ng division. Yan po ang isa sa mga sandata or pakana ng kalaban na patuloy niya pong ginagawa between believers. No? Division. And yan po ang isa sa dapat natin ipag-pray. Pero dito nyo makikita sa una pa lang, no? Napigilan na yung pagkakaroon ng division. Okay? So, on a sad note, marami po sa ngayon, in our present time, meron pong mga pagkakaiba, no, sa mga minor doctrinal differences. No, kung familiar po kayo at kung nagiging malawak na po yung pag-aaral ninyo, kahit po sa Reformed circles, marami pong mga doctrinal differences na mga minor lang naman sana na nagiging dahilan ng pagkakabahagi. Recently, may narinig ako na may nakita ako sa Facebook na siya ay isang brother. Actually, medyo marami sila umalis doon sa kanilang church. Why? Kasi magkaiba yung pananaw nila pagdating sa paano magtatapos ang lahat. Pero yan is very minor lamang sana na doctrinal teaching. Pero dahil doon, nagkaroon ng ganun. And pagpunta ko sa PASCON, meron din akong nalaman na even doon po sa, hindi ko lang sabihin, pero meron din po again na umalis, no? Dahil sa sabi nila, dahil sa relasyon, may relational problem and yun nga sa doktrina din daw, minor doctrines ang laman na hindi sana dapat giging dahilan ng pagkakabahabahagi. So, you see, isa ito sa mga pakana ng kalaban, no? And sadly, dahil sa kawalan ng pagpapababang loob ng mga kapatid, no? Nagkakaroon ng ganong division. And so mga kapatid, no, let us pray sa atin din dito na magkaroon, di ba kanina sa prayer meeting natin, unity po talaga, no? And we will also pray sa mga kabuuan ng iglesia na mapigilan na, no, yung ganong mga differences na minor lang naman sana. Hindi naman sana siya nakaapekto ng kaligtasan, kaya lang nagkakaroon ng division. So that is a sad thing. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. No? Alam niyo po ba, ang isa sa mga patunay na tayo ay mga alagad ng Diyos ay ang ating pag-ibig sa isa't isa. Ibig sabihin yung pagkakaroon natin ng pagkakaisa.
Kaya tingnan nyo, yun po talaga ang tinitira ng kalaban. So we must be very careful on that. No, kahit sa atin dito, siguro hindi man sa doctrine, pero maybe sa relationship. And yun ang dapat nating ipag-pray lagi na hindi tayo magkaroon ng pagkakabahabahagi. No? Dahil isa sa patunay na kayo, na tayo ay nasa iglesia ng Diyos, ay ang ating pagmamahal sa isa't isa. At yun ang dapat nakikita ng mga hindi mananampalataya. Now, balik po tayo doon sa issue. Kailangan bang tuliin bago maligtas? At kung ikaw ay ligtas, kailangan mo pa rin bang sundin ang kautusan ni Moises o yung tinatawag na Mosaic Law? At yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Now, tingnan natin kung paano ito sinolve ng early church. Tingnan natin sa verse 2. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, now, dito nyo makikita, no, nilaban talaga ito ni Pablo at ni Bernabe. At mas makikita natin yung gravity ng ni Pablo sa maling doktrina na ito sa Galatians. And mamaya may sasabihin ako sa inyo patungkol diyan. And then balik tayo sa verse 2. At ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at matatanda. Na ano makita niyo po dito? Dito natin makita yung model na ngayon ay ginagawa natin. Very important po ang sending church. Very important na meron talagang tayong pinagmulan. And dito in the Church of Antioch, sila ay kinonekta doon sa church ng Jerusalem. Yun po ang ginagawa nila. No? Iisa dapat ang pinanghahawakan ng universal church. Kaya hindi pwede na sila lang ang gumawa ng desisyon. Kaya sila ay dumulog doon sa Jerusalem Church. And dito rin natin makikita yung kahalagahan na matutunan natin yung tinatawag po na historical theology. Okay? This is one example na magpapakita sa atin kung gaano kahalaga na makita natin yung history, yung kasaysayan ng iglesia. So, I am praying na in the next Sunday sa hapon ay magkakaroon na tayo ng historical theology studies. Kasi sabi nga doon sa pagbabasa ko doon sa libro na sinimulan ko na, sabi doon, kung ating titingnan, isa sa mga makakatulong sa atin upang makita natin ang tamang katuruan ay ang pagbabalik tanaw sa nangyari sa kasaysayan ng iglesia. Kasi doon nyo makikita ano yung mga maling katuruan na hinirap nila noon at ano yung mga naging desisyon. Ganun po yun. No, hindi po yan kabuti na basta-basta na lang, meron na dito. Hindi po pala ganon. And so we praise God. Kasi ngayon, tayo ay kumokonekta na sa isa pong iglesia na biblical na na-ordain din. So yun po ang ginagawa natin. Now, ibabanggitin ko po sa inyo yung iilan sa mga historical church councils na nangyari. Kasi ito po, Jerusalem Council ang nangyari. In history pa, yan po yung pinakauna. Babaginto ko lang po yung iilan sa mga importante na nakatulong sa atin ngayon upang maunawaan ang mga tamang katuruan patungkol sa Diyos. Now, kanina, nabanggit ni Kuya, yung patungkol sa Trinity. And alam niyo po ba, we praise God kasi meron na tayong tamang pinangahawakang katuruan patungkol sa Trinidad, di po ba? Pero alam niyo po ba, in history ay dumaan po yan sa pagdedebate at pagdidiskusyon. Now, meron pong nangyari na council sa Nicaea. The first council of Nicaea, ang doktrina po na kanilang hinirap that time was kung si Jesus ba ay Diyos o isang nilikha lamang. So yan po yung heretical teaching na tinatawag na Arianism. No? At dahil po doon, nagkaroon ng council ulit, nagtipon sila at pinag-usapan kung si Jesus ba ay Diyos o nilikha. No? Kaya nagkaroon ng Nicene Creed. Kung matatandaan nyo previously sa prayer meeting natin, na pag-usapan natin yung Nicene Creed. Yun po ang pinagmulan noon dahil may heretical teaching na pinalaganap.
And then pagkatapos niyan, may nangyaring First Council of Constantinople. At dito naman, ang issue naman po ay, ang banal na espiritu ba ay Diyos? Ngayon, we can stand na ang espiritu ay Diyos. Pero noon, no, sa kasaysayan, dumaan din ito ng heretical na pagpapalaganap na turo. No, at dahil doon, nag-expand yung Nicene Creed at binigyang linaw doon ng Trinity. So that's why nakatulong yung sa atin sa pag-unawa ng Trinidad. And meron din pong tinatawag na Council of Ephesus. No? Ang heretical teaching naman dito ay si Kristo daw ay dalawang persona. Okay? Pero alam natin at nalaman na natin na si Jesus ay iisang persona lamang. So yung heretical teaching po na ito ay tinatawag na Nestorianism. And meron din pong nangyari na Council of Chalcedon. No? Yung heretical teaching naman dito ay tinatawag na Eutychianism, na ang related siya doon kanina sa Council of Ephesus, na ang tinuturo noon, pinaghalo daw ang katangian ng Panginoong Yesus. Parang ano ba? Tubig tsaka kape. Pag pinaghalo nyo siya, di ba, hindi siya magiging isa, pero parang magiging bagong ano siya, bagong something. Parang ganon. Ganon din daw ang Panginoong Yesus. Ang kanyang pagkatao ay hinahalo lamang sa kanyang pagka-Diyos. Pero malinaw na tinuturo ng salita na ang Panginoong Hesus ay fully God and fully man sa iisang persona. So you see, yun po yung tinatawag na hypostatic union. So that's a theological term. But anyway, so makikita nyo po, no? Sa kasaysayan ng iglesia, marami pong mga heretical teaching ang dumaan ng iglesia at by God's grace, napanatili ang kanyang katotohanan. And now we are studying the very first council na, grabe no, ano yung topic? Kaligtasan. And this is very important. Tingnan natin sa verse 3. Kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, inulat nila ang mga pagbabagong loob ng mga hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Verse 4. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda at iniulat nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. But take note, kung mababasa niyo po dito sa verse 4, mga apostol at matatanda lamang, mga pinuno. But kung titingnan natin sa verse 22 ng chapter 15, tingnan niyo po sa verse 22. Sinabi diyan na magkagayoy, minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia. Now, ano po yung point natin dito? Now, dito nyo po makikita mga kapatid, hindi lang po ang mga apostol, hindi lang yung matatanda ang gumagawa ng desisyon sa iglesia. Kasama po ang buong kapulungan. Now, what I'm trying to say is, ikaw, bawat isa po sa inyo, kayo po ay may tinig. You are part kung anuman ang nangyayari sa iglesia, anuman ang mga issue na kailangan nating harapin. We are all in this together. Kaya po nararapat na kayo mismo din ay may tamang pagkaunawa at pagkaalam sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po yon? Hindi lang po kayo sunod-sunuran lang sa pastor na itatalaga natin. But you yourselves ay parte sa lahat ng gawain. Can you imagine? Ang members po ang pipili ng magiging pastor. Naano niyo po 'yon? No? So ibig sabihin, dapat bawat isa sa atin ay may gabay ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Now in verse 16 na natin ang nangyari. Nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Now, let's also talk about this thing. No? Babalikan natin yung issue. Bakit gayon na lamang ang pagbibigay diin ng mga Hudyo or yung mga
kabilang sa Judaism. No? Bakit ganun na lamang ang pagbibigay nila ng halaga sa pagtutuli at pagsunod ng kautosan ni Moises? Alam niyo po ba bakit? Alamin natin. Circumcision. Kanina po, binasa sa ating Old Testament reading in Genesis 17, 9-12, na kung saan ang Panginoon ay kumausap kay, kanino? Kay Abraham. At sinabi niya sa verse 11, inyong tutuliin ang balat ng inyong masiselang bahagi at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Now, sa kasaysayan ng Israel, ang pagtutuli po ay siyang nagiging batayan ng pagiging kabilang nila sa mga taong tinatawag na pinili ng Diyos. Okay? Ang isang Hudyo ay matatawag na Hudyo kung siya ay tinuli. So, yun yung pagkakakilanlan nila. At ang mga Israelita or mga Hudyo in general, sa way ng pagliligtas nila, dapat maging Hudyo ka para ikaw ay mapabilang sa mga pinili ng Diyos. Kaya ganun po kahalaga ang pagtutuli sa kanila. Pangalawa, yung kautusan ni Moises or tinatawag na Mosaic Law or Mosaic Law. Alam niyo po ba ilan ang commandments na meron dito? There are 613 commandments, no, in the Mosaic Law. At ito ay mababasa natin sa Torah or sa Pentateuch or yung unang 5 libro ng Old Testament. Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Makikita natin doon. At ang Mosaic Law ay may 30 bahagi or may 3 category. Yun ang tinatawag na moral law, ceremonial law, and the civil law. Yun po yung 3. Okay? Now, bago po natin i-discuss yan, alam niyo po ba, hindi nila tinatanggap si Kristo bilang Messiah. Kasi sa atin, naunawaan natin by God's grace na ang Messiah ang siyang tagapagligtas. Pero kailangan nating unawain ano ang pagkakaunawa ng mga Israelita sa Messiah at bakit naninindigan sila na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagtutuli at pagsunod sa Mosaic Law. What's the purpose ng Messiah? No? So, bakit muna hindi nila tinanggap si Jesus bilang Messiah? Kasi ito po ang paniniwala ng mga Hudyo sa Messiah. Una, ang Messiah ay isang human ruler. Isang ruler, kumbaga, isang leader. At siya ay ang magre-restore or magpapanumbalik ng Israel. Bayan ng Israel. Yun po ang nauunawa nila sa Messiah. Pangatlo, ang Messiah ay isang national restorer. Hindi po siya na mag-aalis ng kasalanan. Yun po ang paniniwala nila sa Messiah. It's more on ipapanumbalik ang Israel. Ipapanumbalik ang pagiging, alam niyo yun, malakas ng Israel. Yun po ang paniniwala nila sa Messiah. Kaya hindi nila tinanggap si Jesus. Bakit? Hindi naging malayang Israel sa time ng Panginoong Jesus. Ang Israel ay napabilang pa rin under the colonization ng Roman Empire. Kaya yan ay isa sa reason bakit they rejected Christ. Pangalawa, pinako ang Panginoong Jesus sa krus. At para sa kanila, yun ay kabiguan, hindi yun isang tagumpay. No? Pangatlo, hindi siya ang Messiah para sa mga Hudyo ay isang hari na maghahari, hindi aliping magdurusa. At alam natin na si Jesus ay nagdusa, di po ba? At pangapat, no? May kasamaan pa rin sa panahon ng Panginoong Jesus. Kasi nga po, ang pagkaunawa nila sa Messiah, kapag dumating ng Messiah, maayos na ang lahat. That's why they rejected Jesus. And again, ang Messiah, para sa kanila, ay walang kinalaman sa kaligtasan nila.
ang Messiah lamang ay ang magliligtas sa nation ng Israel. Yun lamang po ang kanilang pagkakaunawa patungkol sa Messiah. So, ang pagliligtas para sa mga Hudyo ay pagsunod sa Torah or pagsunod sa Mosaic Law at pagiging Hudyo sa pamagitan ng pagtutuli. No? Kaya tingnan po natin ang rebuke ni John the Baptist sa kanila. Sabi ni John the Baptist, kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Bakit yung sinabi ni John the Baptist? Kasi nga, ang pag-iisip ng mga Hudyo, basta sundin lang nila ang law, kahit wala sa puso, kahit nagiging hipokrito na sila, okay lang yon basta nasusunod mo yung kautusan. Kaya gano'n na lamang sila pursigido na gawin kung ano man yung sinasabi doon. No? At ano pang sinabi niya? Huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ngayon, nagme-make sense na yung rebuke ni John sa kanila. Bakit niya sinabi na huwag niyong sabihin na ama ninyo si Abraham? Kasi nga, for them, kapag tinuli ka, kanino binigay ang pagtutuli? Kay Abraham. Di ba? Magiging kabilang ka kapag ikaw ay tinuli. So, kaya ganun ang rebuke ni John the Baptist sa mga Pariseo. You see? Kasi ganun ang kanilang pag-iisip ng kaligtasan. Now, kailangan po nating maintindihan na kailangan ang tamang pag-unawa ng salita ng Diyos at pagkilala sa Diyos. Kasi yun dun po nabigo ang mga Israelita. Kaya ganun na lamang ang kanilang pag-iisip. Now, kapatid, ikaw din ay maaaring maligaw kung wala kang tamang pag-unawa ng salita ng Diyos. Kasi clearly, hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. At hindi nila naunawaan at hindi nila lubusan at tuluyang nakilala ang Diyos. Kaya nararapat po talaga sa atin na kilalanin siya. Mahalaga ang pag-unawa ng buong plano ng pagliligtas. Kaya napaka-importante po na atin din pong aralin ang Old Testament. Kasi ano ang New Testament? New Testament, kaya kung iisipin po natin, New Testament lang ang aaralin ko, maging maingat ka dyan. Why? Kasi ang New Testament is actually the revelation or pagbibigay linaw ng Old Testament. So kung papahalagan mo ang New Testament pero i-reject mo ang Old Testament, nagkakamali po tayo doon. Binigyang linaw ang Old Testament sa New Testament. No? So, kailangan natin yon maunawaan. Now, balikan natin. Kailangan bang tuliin at sundin ng Mosaic Law para tayo ay maligtas? Kailangan ba tayong tuliin? Kailangan ba tayong tuliin? I would say, yes. Bakit kailangan nating tuliin? Kailangan natin tuliin. Nararapat yun sa atin. Tingnan natin. Let's open our Bible in Romans 2. Teka lang yung mga makakarinig nito, baka ma-stumble kayo. Tingnan nyo muna explanation ko bakit kailangan nating tuliin. Let's go to Romans chapter 2, verse 23 to 24. Buksan natin ating mga Biblia in Romans 2, verses 23 to 24. Nandiyan na kayo? Let us read. Ikaw na nagmamalaki dahil sa kautusan, nilalapastangan mo ba ang Diyos sa pamagitan ng paglabag sa kautusan? Verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait sa mga Hentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Verse 25, sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang Diyos, ang iyong pagtutuli ay nagiging hindi pagtutuli. Verse 26, kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli?
Verse 27, kaya't ang mga dituli sa laman, subalit tumutupad ng kautusan, ay hatol sa inyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli, ngunit sumusuway sa kautusan. Verse 28, sapagkat ang isang tao'y hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman. Verse 29, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Kailangan nating matuli. Pero ang pagtutuli na ito ay hindi sa laman, but pagtutuli sa espiritu. At ano yon? Yun po ang doktrina ng regeneration. Kailangan nating mabuhay muli. Yun po yung pagtutuli na kailangan natin. Actually, yung pagtutuli na binanggit ng Diyos kay Abraham in Genesis is a shadow. Shadow lang po yun ng katotohanan na kailangan nating matuli para tayo ay maging kabilang. Okay? Kabilang sa mga pinili or sa mga niligtas ng Diyos. At yung pagtutuli na iyon ay hindi gawa ng tao, but gawa ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Now, kung mapapansin nyo kanina, dinidiscuss doon ni Pablo na ang isang tao, kahit hindi siya tuli, pero sumusunod naman siya sa kautusan. Yun ay nagiging pagtutuli sa kanya. No? Pero ang isang Hudyo na tuli, pero sumusuway sa kalooban ng Diyos, yun ay binibilang na hindi pagtutuli sa kanya. So hindi niya tinutukoy yung physical, yung laman na pagtutuli, but yung panloob na pagtutuli. At yun ay nangyayari lamang sa pamagitan ng Espiritu. Ang isang tao ay sumusunod sa kautusan ng Diyos dahil siya ay tinuli sa loob sa pamagitan ng Espiritu. At ito ay mas magiging malinaw pa sa atin kung bubuksan natin ang ating Biblia sa Colossians chapter 2. Can we open our Bible in Colossians chapter 2? So I would like to encourage you po na bumili po kayo ng inyong physical Bible para po masanay na po kayo sa paggamit ng physical na Biblia ng Diyos, salita ng Diyos. Colossians 2:11 to 15. Colossians 2:11 to 15. Okay? Nandiyan na kayo? Colossians 2:11 to 15. Basahin po natin. No, mga bata, makinig kayo at pwede kayong makibasa sa Biblia ng inyong mga ate or kuya or magulang. 11 to 15, basahin natin. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay, sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay Kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang sulat kamay, yung law, yung Mosaic law to, no? Na laban sa atin, na nasa mga tuntuning salungat sa atin, at ito'y Kanyang inalis at ipinako sa krus. At inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan, at sila'y ginawa niyang hayag sa madla,
na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. So ano po yung pagtutuli na kailangan na mangyari sa atin? Dito, sinabi ay, kayo rin naman ay tinuli. You see? Tinuli rin tayo, mga kapatid. Pero ito ay hindi sa pamagitan ng kamay, but sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman. Now, sorry, medyo censor siya. Pero I think alam nyo naman kung ano nangyayari sa pagtutuli. Tinatanggal yung balat, di po ba? That is a shadow ng katotohanan na mangyayari ng pagtutuli ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ano yung tatanggalin na balat? Sabi dyan, paghuhubad ng katawang laman. Yung makasalanang pagkatao natin. At paano yun hinubad? Sa pamagitan ng pagtutuli ni Kristo. At ano yung pagtutuli ni Kristo na nangyari? Nang siya, sabi din sa verse 11, sa kanya ay sa verse 12, nang inilibing kayong kasama niya sa bautismo at kayo rin ay muling binuhay na kasama niya. Ano ibig sabihin nun? Kailan tayo tinuli ng Diyos? Kailan nangyari yung pagtutuli ni Kristo? Nang si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Nung binayaran, no, sabi pa nga dyan sa succeeding verses, no? Nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Nang kanyang inalis at ipinako ito sa krus. That's the gospel. Yun yung pagtutuli na makakaligtas. At yun ang nagligtas sa atin. Ang pagtutuling ito ay gawa ng Diyos. So, kailangan ba nating tuliin? Yes. Amen. Pero hindi pagtutuli ng kamay, but pagtutuli na gawa ng Espiritu at pagtutuli ni Kristo. Tuli na bang lahat? Amen. Tinanggap natin yon sa pamagitan ng pananampalataya. Tinanggap lang natin, pero wala tayong ginawa doon. Kasi biyaya ang kaligtasan. Tatanggapin mo lang, biyaya yan eh. Di ba? Pangalawa, Mosaic Law. Kailangan ba nating sundin ang Mosaic Law? Ano nga yung Mosaic Law? May tatlo. Moral Law, yun yung 10 kautusan. That's the moral law. Ceremonial Law, yun po yung sinusunod nila sa paghahandog, di ba? Sa temple. That's the ceremonial law. Civil Law, ito po yung mga batas na pag may pinatay, ganito dapat, yung pag-govern, kumbaga, sa bayan ng Israel. Kailangan ba natin yung sundin? Now, ang ceremonial law po is actually, again, a shadow. Di ba? Pag nakita mo yung shadow, madilim. Although nakita mo yung korte. Di ba? Nakita mo yung shape. Pero, kumbaga, pinapakita lang nun kung ano yung katotohanan na ihahayag. Ganon din po ang ceremonial law. At ang ceremonial law ay na-fulfill na. Ano ba yung ceremonial law? Dapat katayin ito, dapat ang dugo nito ay wiwisik, di ba, sa temple. And alam niyo po ba na ito ay naisakatuparan na sa pamagitan ni Kristo nang siya ay inaalay, nang siya ay namatay. So ibig sabihin, mga kapatid, na-fulfill. No? Natupad na yung ceremonial law na paulit-ulit na ginawa ng mga Israelita. Bakit paulit-ulit? Sabi nga sa Hebrews, kasi hindi yun sapat. Hindi yun makakapaglinis ng kasalanan ng sino man. Pero kay Kristo na siyang namatay, makaisa lamang at nabuhay muli. At ngayon ay nasa upuan na ng kanang kamay ng Diyos. Alam niyo po ba, may share lang ako, natutunan ko din, ang isa palang pari, kapag nagpahinga na siya, ibig sabihin, tapos na yung work niya.
Pero kung babasahin natin sa Old Testament, sa Jewish, sa mga Israelita, hindi po nauupo ang pari. Lumalabas siya. Why? Hindi pa tapos. Pero sa Kristo, ano nangyari nung pumasok siya sa most holy place? Di ba hindi siya lumabas? Nanatili siya. Why? Kasi tapos na yung trabaho. Yun palang pinapakita din nun. You see? So, ang ceremonial law ay na-fulfill na ni Kristo. Paano naman ang civil law? It was also fulfilled by Christ. Ano nga po yung civil law? Ang civil law is yung mga tuntunin na susundin dapat ng pamayanan ng Israel. Di ba? Yun yung nag-go-govern sa kanila. And it was fulfilled by Christ. Why? Kasi nang si Jesus ay nabuhay muli at bumalik na sa sangkalangitan, siya ay naupo bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At siya na ang namumuno sa bayan or sa kingdom ng Panginoon. Siya na po ang namumuno. So yung civil law was already fulfilled. Hindi na tayo governed by those law para sa pamantayan ng salipunan ng mga mananampalataya. Kasi nakaupo na ang hari ng mga hari. Ulitin ko po, civil law was already fulfilled. How about the moral law? The Ten Commandments. Yun din po ay na-fulfill na kay Kristo. Anong sabi niya nga? Ako ay pumarito hindi upang, di ba? Hindi upang i-abolish ang law, bagkus upang ito ay tuparin. At ito ay natupad na ni Kristo, kaya't siya ay naging karapat-dapat na magliligtas, na tagapagligtas. Kasi ang isang tao ay maliligtas sa pamagitan ng perfect obedience sa kautusan ng Panginoon and specifically sa moral law. At ito ay naisagawa na ni Kristo. Na-fulfill na rin po iyon. So, kailangan pa ba nating gawin ang Mosaic law? Hindi na po kailangan. At lahat ng credit na kompleto at naisagawa yon at natupad yon ng Panginoong Hesus ay isinalin sa bawat isang nananampalataya kay Kristo. Kaya nga po, di ba, yung katuwiran, yung righteousness na meron kayo ay hindi katuwiran na nagmumula sa inyo. But ang katuwiran na meron tayo na mga mananampalataya ay ang katuwiran ni Kristo. Yon ang tinitingnan sa bank account natin ng ating Panginoong Hesus. Righteousness of His Son. Kaya tayo ay ligtas. So kung makikita niyo po dito, ang pagliligtas ay gawa po ng Diyos. Sino nagtuli sa atin? Ang Diyos. Sinong nag-fulfill ng Mosaic Law? Ang Diyos. Kaya hindi na po natin yon kailangan gawin pa. Dahil ito ay gawa po ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pedro sa verse 11, na maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Diba? So that's the gospel, mga kapatid. So, wag nyo na pong itry na iligtas ang inyong sarili sa kung ano pa mang bagay. And I remember, sabi nga ng Panginoong Hesus, malibang malagpasan ninyo ang mga Pariseo sa kanilang pagsunod sa kautusan, hindi kayo maliligtas. Anong pinapakita nun? The Mosaic Law is the highest form of law na dapat nating sundin kung ibabase ang kaligtasan sa ating mga gawa. Naintindihan yun? So kung tayo, na hindi naman mga Hudyo, gagawa pa tayo ng sarili nating pamantayan upang tayo ay maligtas, ay tayo po ay naliligaw.
Mga kapatid, wag mong sabihin na, ganito kasi, kaya hindi pa ako ligtas. Kahit anong gawin mo, hindi ka po maliligtas. Ang tanging hope na meron ka ay yung pagpapatawad ng Diyos. Yung pagkatao at natapos ng ginawa ni Kristo. Tanggapin mo po yun sa pamagitan ng pananampalataya. Maniwala ka na ikaw ay ligtas. Hindi dahil sa kung anuman ang kakayanan mo or pwede mong gawin. At hindi dahil sa mga pagkakamali mo. But ikaw ay maliligtas dahil natapos na pong tuliin or natapos na pong i-fulfill ng Panginoong Jesus ang nararapat para sa kabayaran ng kasalanan. Biyaya po ang kaligtasan. Received it by grace through faith. At then tingnan natin ang speech ni Pedro, no? Sabi dito sa verse 7, pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentilang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. Anong tinutukoy dito ni Pedro? Ang tinutukoy niya dito ay yung pagliligtas po pagliligtas ng Diyos sa sambahayan ni Cornelius. Natatandaan si Cornelius? Ang pinakaunang hentil na naligtas. No, yun yung binabanggit niya dito. At alam niyo po ilang taon nang lumipas sa panahon na to? Ilan? Ilang araw? 14 years. More than that pa. Kasi naunang naligtas si Cornelius bago kay Pablo eh. And sa record ni Pablo sa Galatia, pumunta sila dito sa Council of Jerusalem for 10 years. Matapos siyang unang pumunta sa Jerusalem. Di ba, nung naligtas si Pablo? Pero hindi siya tinanggap, di ba? Tapos si Bernabe, natatanda niyo si Bernabe? Pero nandun siya sa Antioquia. Umuwi siya. No? 14 years na. More than pa doon ang lumipas, mga kapatid. Pero walang issue doon. Di ba? Sabi ni Pedro, nakita niyo yun, di ba? Niligtas ang hentil. And he's talking about Cornelius. And verse 8, at ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatutuo sa kanila sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad na nangyari sa atin. Natandaan nyo na nangyari nung nanampalataya ang pamilya sambahayan ni Cornelius? Di ba? Sila din ay pinuspos ng Espiritu Santo. Paano nila nalaman yon? Hindi naman nakikita yon. During this time, sa pamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Speaking in tongues. Kaya alam ni Pedro na alam din nung mga nagdedebate sa kanila. Sabi niya, alam niyo yun, nakita niyo yun. Pinatotohanan ng Panginoong Jesus, ng Panginoon, na niligtas din sila. Bakit? Binigyan sila ng Espiritu Santo. At yun ay nangyari nang walang pagtutuli at walang pagsunod sa Mosaic Law. Hindi yun ginawa nila. Pero bakit sila niligtas? Bakit sila naligtas? No, in verse 9, at tayo'y hindi niya itinangi. Sorry, itinangi pala to. Kanina, itinanggi. Pagbasa ko. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanila mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi nilinis sa pamagitan ng pagtutuli or pagsunod sa kautusan. No? Yun yung pinupoint ni Pedro dito. At sinabi niya nilinis kasi kung matatandaan nyo, nagkaroon ng vision si Pedro. Ano yung vision ni Pedro? Tatandaan nyo? Di ba yung mga hayop? At anong sinabi ng Panginoon? Sabi niya, kumuha ka dyan at kumatay ka at kainin mo. Ano sabi ni Pedro? Hindi po ako kumakain na marumi. Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong sabihing marumi ang aking nilinis na. Kaya sinabi ni Pedro yan ngayon. Nilinis sila sa pamagitan ng pananampalataya. Ganon din po sa lahat ng mananampalataya. Tayo ay nilinis hindi sa pagtutuli sa kamay, hindi sa Mosaic Law, but sa pamagitan ng pagtutuli ng Panginoon Jesus. Na tinanggap sa pamagitan ng pananampalataya. In verse 10, kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno, ni tayo, ay hindi
na kayang dalhin. Ano yung pamatok dito na binabanggit niya? That's the Mosaic Law. Kasi sa Jewish community, tinatawag nilang pamatok ang kautusan. Pero alam natin na itong pamatok na to is very heavy. Kaya, di ba, anong sabi ng Panginoong Jesus in Matthew 11? Take my yoke. Kunin ninyo yung pamatok ko. Why? For my yoke is easy and my burden is light. Why? Kasi ang kaligtasan ay tatanggapin mo na lang. Kasi biyaya yun. Hindi mo na kailangan mag-struggle na sundin yung mga, imagine, 613 commandments. Di ba? No? So verse 10, at binigyang linaw ni Pablo ang dahilan bakit pinupush nung mga ano tawag dito sa Tagalog? False, ano yun? Huwad ng mga kapatid. Bakit pinupush nila yun? Tingnan natin na yung dahilan. Binanggit ito ni Pablo sa Galatians. Sana binasa niyo po yung buong Galatians. Sabi ko, di ba, paghahanda yun, basahin niyo yung buong Galatians. Tingnan natin, Galatians, the last chapter ng Galatians, chapter 6. Verse 12 to 13. Galatians 6, verse 12 to 13. Nasabi dyan, ang mga nais gumawa ng magandang palabas, sa laman ang siyang pumipilit sa inyo, di ba? Na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan, sabi no? Ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila ay makapagmalaki sa inyong laman. Ito yung nila, hidden agenda nila, bakit nila ito ginagawa? Para po sa religious pride. No, religious pride, Hudyo sila eh. And isa sa dahilan din upang hindi sila usigin. Bakit? Sa time po na ito, inuusig ang mga Kristiyano, di ba? Ng mga Roman Empire. So para hindi sila, kaya binanggit ni Pablo, para hindi sila usigin. And third reason, upang maging mapagmalaki sila dahil effective yung pagpo-proselyte. Ano yung proselyte? Yun nga, ang isang hentil na naging Hudyo, proselyte po ang tawag doon. So, ibig sabihin, in other words, ito ay dahil sa pansariling dahilan. Yun po yung dahilan bakit pinupush nila yon. Now, in verse 11, the conclusion, ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Yun lang po ang tanging daan upang isang tao ay maligtas. Bilisan natin. Verse 12, tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinasalaysay ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamagitan nila sa gitna ng mga intel. So you see, aside doon sa nangyari kay Pedro, binanggit rin ni Pablo at ni Bernabe kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng mga hentil. At alam natin na mga tanda at kababalaghan ay nagpapatunay ng pagkilos ng Diyos. No? So actually, ito yung pangalawang speech. The first speech is Peter. Second speech is kay Pablo at kay Bernabe. But let's not spend more time on that. Let's go to verse 13. Nang matapos na silang magsalita ay sumagot si Santiago. This is the third speech. No? Dito po sa debate or council na nangyari. Sumagot si Santiago, and Santiago is the prominent leader ng Church of Jerusalem. Si Santiago po dito is the half-brother of our Lord Jesus Christ. Siya din po ang sumulat nung binabasa natin sa Book of James, para lang malaman ninyo. So anong sinabi ni Santiago? Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Verse 14, ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hentil. Pag sinabi nating unang dinalaw, that is pagliligtas ng Diyos sa mga hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. And then in verse 15, sabi niya, at dito ay sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta. Now, this is very important na pinakita sa atin ng Diyos. Binase ni Santiago ang desisyon hindi sa mga experiences na meron. Although, totoo ang naging experience ni Pedro, ni Pablo at ni Bernabe. Pero tingnan niyo po kung paano nagtapos ang lahat ng ito. Binase nila ito ayon sa salita ng Diyos.
Bakit? Binanggit niya yung nangyari kay Pedro. At sinabi niya na ito ay pagsasakatuparan ng kasulatan. At anong kasulatan ninyo? Basahin natin sa 16 to 18. Pagkatapos ng mga bagay na ito. Ito po is from Amos chapter 9 verse 11 to 12. Itong binanggit dito sa 16 to 18. Mababasa nyo sa Old Testament sa Book of Amos chapter 9, 11 to 12. At itong sinabi, pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula nung una. Sabi ni Santiago, yung nangyari sa time ni Pedro ay pagsasakatuparan ng sinabi sa kasulatan in Amos 9:11 to 12. At alam niyo po ba ano pong tinutukoy nitong Amos 9:11 to 12? Ito po ay yung time ng kingdom ng Panginoon na kasama ang mga hentil. No? And on the later part, pinakita ni Santiago dito na kasama ang mga hentil without being a proselyte. Kasama ang hentil kahit hindi sila naging mga proselyte. Ano ba yung proselyte? Yun nga, mga hentil na naging Hudyo sa pamagitan ng tatlong step yun eh. Offering, baptism, and circumcision. Para maging proselyte ang isang hentil. Pero nung sinabi sa salita ng Diyos, sabi ni Santiago, hentil. Hindi nila kailangan maging proselyte. Hindi nila kailangan maging Hudyo para sila ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. And so, the conclusion is verse 19. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Paano sila napunta doon sa conclusion na yon? Dahil yon ay sa salita ng Diyos. And remember, our confession, 1689, London Baptist Confession of Faith, chapter 1, section 10. Anong sabi doon? Ang lahat ng pagtatalo sa relihiyon ay dapat tugunin sa pamagitan ng kasulatan lamang. You see? Ang mga utos ng anumang kapulungan, kuro-kuro ng mga sinaunang doktrina ng mga tao ay tatanggapin o tatanggihan ayon sa hatol ng kasulatan na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu. At sa katulang ito, tayo ay maninindigan. At yon ang ginawa ng mga kapatid natin in Jerusalem Council. Yes, marami silang nasabi, marami silang mga experiences na binanggit. Pero the last say, sino ang may huling salita? Ang salita ng Diyos. At doon din dapat natin binabase ang lahat kung meron man po tayong mga hindi pagkakaunawaan in the future, kung meron man po mga doktrina na naka-question natin, magbabase tayo sa salita ng Diyos. At malinaw po sa kasulatan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. So anong naging resolution nila? Basahin natin verse 20 to 21. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi, si Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. So ano po naging resolution nila? Hindi na sila pasusundin sa pagtutuli at mosaiklo, pero sila'y pinaalalahanan na wag na gawin yung mga practices nila na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun lang yung sinabi sa kanila. Kasi yung sinabi dito na mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan, pakikiapid, at mga binigti at dugo, lahat po yun ay ginagawa nila para po sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. And sabi ni Santiago in verse 21, maraming mga mananampalataya na mga Hudyo na kapag nakita yon ay mastumble talaga. Matitisod talaga sila. At yon ang dapat, sabi ni Santiago, dapat iwasan ng mga
hentil. At ano yun para sa atin? Yun yung tinatawag na Christian liberty. Kung ang for example, pag-iinom, hindi yan kasalanan. Pero kung yan ay makaka-stumble sa isang kapatid, wag mo munang gawin. Parang ganun din po ang pinapakita dito, no? Nila Santiago. Pero tama nga naman, kung yun ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, wag mo talagang gagawin. Okay po? Verse 22 to 28, hindi na natin gagawin, hindi natin babasahin yan, but tingnan nyo po yung verse 28, sapagkat, sabihin ko lang, ang nangyari po sa 22 to 28, may pinadala ang Church of Jerusalem doon sa Antioquia, kasama ni Pablo at ni Bernabe. Sino yun? Si Judas at si Silas, para sila ang magre-report sa kung ano man yung final decision. Okay? And tingnan nyo sa verse 28, sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan. Ano pinapakita dito sa atin? Ang desisyon na nangyari ay hindi po desisyon ng tao. But yun po ay desisyon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No? At yun ang ating ipagpipray lagi. In verse 29 to 35, doon po sinabi na umalis na po si Judas, pero nanatili si Silas, and then si Pablo at Bernabe nanatili sa Antioquia at patuloy na tinuturuan ang mga mananampalataya. So, next Sunday po, hindi mag-stop muna tayo sa gawa, mag-stop muna tayo sa mga gawa sa pag-aaral. We will study the book of Galatians. Why? Kasi pagkatapos po na nangyaring ito, doon po sinulat ni Pablo ang Galatians. So ito yung gagawin natin para makita nyo po ano yung connection ng Book of Acts sa mga letters ni Paul. Para mas maging malinaw sa inyo bakit isinulat yung letter na yon ni Pablo. And the reason why sinulat ni Pablo ang sulat para sa Galatians, dahil nga po sa ganitong issue. May mga nagtuturo na dapat muna silang tuliin at sumunod sa kautusan bago sila maligtas. And so, we will dig deeper on that sa pamagitan ng pag-aaral ng Book of Galatians. So, we will dive muna doon sa Galatians for the next succeeding Sundays. And then, babalik tayo pag natapos na natin with the narrative dito sa Book of Acts. Now, in conclusion, mga kapatid, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Pwede nyo po bang basahin, pwede nyo po bang tingnan muna ang Galatians chapter 1, verse 7 to 9? Galatians 1, 7 to 9, sabi diyan, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Verse 9, gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinatanggap, ay hayaang siyang sumpain. Kapatid, may isa lamang pong ebanghelyo. Di ba ang kinanta natin kanina? There is one gospel. So mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga bulaang nagtuturo. Huwag maging mangmang sa salita ng Diyos. Aralin niyo po ang salita ng Diyos dahil yon ang mag-iingat sa inyo sa lahat ng mga maling pagtuturo at maling pamumuhay. Lagi po kayong kumonsulta sa mga matatanda. Hindi po matatanda in age, but mga elders or mga pastors or mga mature na mga Christians. No? At mahalaga po ang salita ng Diyos. Pahalagahan niyo po ang salita ng Diyos. And lastly, sa pagtatapos ko po, babasahin ko lang po yung isa sa mga part nung sa devotion natin this week. Napakaganda. Sabi doon, ngunit marahil ang pinakamataas na pagpapahayag ng kabanalan ng Diyos ay makikita sa pagpapadala niya sa kanyang anak upang mamatay sa krus. Bakit? Binayaran ng Diyos ang pinakamataas na halaga sapagkat iyon lamang ang kabayaran na makakatugon sa kabanalan po ng Diyos. Si Jesucristo mismo ang banal at matuwid. Kaya't siya lamang ang maaaring mag-alis ng kasalanan sa pamagitan ng pag-ahandog ng kanyang sarili. Ang kabanalan ng Diyos ay walang hanggan. At ang ating kasalanan ay napakalaki at wala ding hanggan ang kabayaran.
Kaya tanging ang sakripisyo ng Diyos, anak, ang makakapagbayad sa bigat ng ating kasalanan. Mga kapatid, you're only saved because of what Christ did. Hindi po talaga sa ating ginagawa. Do not trust yourself. Repent. Kung patuloy po kayong nagkakasala na iniisip ninyo ng kaligtasan ninyo ay sa pamagitan ng inyong ginagawa o sa pamagitan ng inyong pagkukulang. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ginawa lamang ni Kristo dahil yun lang ang makakasatisfy sa isang banal at walang hanggang Diyos. It is by grace you are been saved. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at pinupuri ka sa iyong salita na nagbigay linaw sa amin na ang kaligtasan ay binigay mo. Kaligtasan ay pinagkaloob mo dahil ito ay isang biyaya. Purihin ka, O Diyos, sa lahat dahil bagaman ang kalaban ay patuloy na binabaluktot ang katotohanan ang iyong salita. Ngunit kailanman ito'y hindi mangyayari dahil ikaw ang katotohanan, nagmumula sa iyo lahat ng katotohanan. Pinupuri ka namin at naway ang katotohanan ito ay mas maging malinaw pa sa bawat isa sa amin at ang mag-udyok sa amin ng pamumuhay na may labis na kagalakan, pagpapasalamat, pagpupuri at labis na pagrespeto sa iyo. Na inuudyokan ng iyong pag-ibig na aming pamumuhay ay maging matuwid gaya mo na ikaw ay banal at matuwid. Na aming pamumuhay ay ayon namin sa kung sino na kami dahil kami ay niligtas mo na, kami ay mga anak mo na, kami ay mga kabilang na sa iyong kaharian. At sa iyong biyaya, sa Espiritu Santo, magagawa namin ito para sa iyong kalawalatian. Ito aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas. Wala nang iba, ang Panginoong Yesus. Amen at Amen. Happy Lord's Day po. God bless. Sige po. So it's been, 1:45 na pala. So I think our meeting